Daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector. Approved! 200 pesos dagdag sa daily wage. Sapat na ba ito? Pinag-isipan ba ito? O papogi na naman ba ito? Isa ka rin ba sa mga umaaray sa presyo ng mga bilihin dahil sa inflation? Sobrang mahal ng bigas, kuryente, pamasahe at pang-araw-araw na gastos. Kaya for sure, malaking ginhawang dagdag 200 sa mga manggagawang Pilipino. Pero ano nga ba magiging epekto nito pag naaprubahan ng administrasyon? Let me explain it to you. The House bill that seeks 200 peso wage hike has been approved on its third and final reading in the House of Representatives. Ngunit parang medyo malaki ata ito. So the Senate proposed a modest 100 peso hike para sa achievable or realistic. Pero syempre, umangal ang mga economists and argue that the wage hike has dangerous consequences, especially in terms of inflation, unemployment, and gross domestic product. Nagbabala pa nga sila na kapag naaprubahan nito, pwede magsara o mag-layoff ng workers ang iba't ibang businesses at small companies here in the country. Estimates show that unemployment rate could worsen by 0.2 to 0.6 percentage points o katumbas ng 300,000 individuals ang mawawalan ng trabaho. Isa pang tinitignan problema na dapat i-consider ay ang pagkakaiba-iba ng cost of living, unemployment rate at kalagayan ng bawat negosyo sa bawat rehiyon. Pag ipinasa ang bill na ito, baka mas lalong mahirapan ang mga probinsyang hindi pa fully developed na humatak ng investors at mag-open ng job opportunities kung tataas bigla ang labor cost. Sa pahayag ng administrasyon, mahalaga ang balance between welfare of workers and sustainability of businesses para sa ekonomiya. Kaya kailangan suriin muna daw ng mabuti ang economic implications ng bill at makonsider ang opinion ng wage boards kung paano re-resolbahin ito at maibigay ang makakabuti sa manggagawang Pilipino. Pero teka, ang tunay na layunin naman pala ng mga nakaupo sa pwesto ay matulungan ang mga manggagawang Pilipino na tumaas ang sahod nang hindi nalulugi ang mga negosyante at investors sa bansa. Hindi ba dapat umpisahan muna nila sa kung ano-ano ba ang mga ugat ng problema? Yes, the Philippines has been recording slowing inflation in the recent months, but this does not mean that prices are lower. Kapag tuluyang ipinasa ang 200 wage hike, naghihintay ang unemployment sa libo-libong manggagawa. Kaya maipasa man o hindi, parehong talo pa rin ang manggagawang Pilipino. Hindi lang sapat ang pagpasa ng bill para sa pagtaas ng sahod, kundi rin naman nabibigyan ng solusyon ng ibang ugat ng kahirapan sa bansa. Isa na rito ang mataas na gastusin sa edukasyon at pagpatuloy ng K-11 at K-12 na hindi naman nakatulong sa pagpapababa ng unemployment rate. Ang layunin sana ng gobyerno ay hindi lang mataas na pasahod, kundi mas magaan na buhay para sa lahat. Hindi puro dagdag sahod lang ang solusyon, kundi ang pagputol sa ugat na mabibigat na gastusin na pahirap sa lahat. Imbis na puro wage hike na posibleng magdulot ng unemployment at pagsasara ng negosyo, mas makakabuti kung tututukan ang pagbuwag ng K-11 and 12 program na dagdag pahirap sa mga magulang at kabataan. Instead of adding more years na dagdag bigat sa bulsa ng mga magulang, dapat ituon ang pondo sa pagsasaayos ng mga pasilidad, aircon sa silid-aralan, maayos na upuan at kumpletong kagamitan para sa dekalidad na pag-aaral. Kung mawawala ang dagdag na taon sa pag-aaral, mas maaga makakapagtrabaho ang kabataan, mas maliit ang gastos sa matrikula at mas maraming Pilipino ang giginhawa. Kaya ang tunay na solusyon, hindi lang puro dagdag sahod. Dapat bumaba ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayang, yung coach ng bayan.